Napakalaking revelasyon itong sinabi ni Elon Musk, mga ka-art lover, dahil sa matagal na pala tayong nilalason ng mga food companies dahil sa mga pagkain na ito. Ano ba ang mga pagkain na ito na numero uno na masama sa ating katawan na nilalason tayo ng dahan-dahan ay ang pagkain itong matatamis? Ang asukal. Numero unong sakit sa Pilipinas ay diabetes dahil sa palagi tayong umiinom ng mga soda, ng mga soft drinks, ng mga colored foods, ng ice cream, ng chocolate, ng candies, at kung ano-ano pang mga dikulay na mga pagkain. Si Elon Musk ay isang bilyonaryong Amerikano, may-ari ng kumpanyang SpaceX at iba pang mga satellite na nandyan sa kalawakan ngayon ay pag-aari ni Elon Musk. Multi-billionaire, pero ang kanyang revelasyon ay kontra sa mga kagaya niyang milyonaryo na may mga ari, may pagmamay-ari ng mga malalaking kumpanya ng pagkain. Ang mga ingredients sa pagkain na hindi ito kaagad masisira o mapapanis ay ang mga preservatives. Numero uno din yan na naglalason sa atin ng paunti-unti. Kaya ang mga tao noong kapanahonan pala nila Moses ay hindi pa kumakain ng may mga preservatives. Kasi ang kinakain nila ay mga presko. Galing pa sa garden, galing pa sa dagat, sa tubig, kinain na nila. Hindi katulad ngayon na nilalagyan na ng preservatives ang pagkain. Dilata na ito. Processed foods. Katulad ng ganyan. Kaya dahan-dahan nga tayong nilalason dahil sa mga kumpanya na ito. At shout out nga pala sa ating ka-vlogger sa iyong araw, ang kanyang channel. Magandang mga content ng ating ka-vlogger at siya ang may akda ng video na ito. Atin pakinggan ang sa inyong araw sa kanyang mga sinasabi tungkol At dito. marami pang iba. Ito ay pagmamay-ari ng malalaking mga kumpanya na talaga namang higit na iyong mayaman at hindi may pagkakaila na ang mga bagay na ito ay hindi lamang unhealthy, kundi ito rin ay delikado sa ating mga katawan. Ito ay delikado na noong una pang panahon, kaya lang hindi ito ini-expose ng malalaking mga kumpanya at ititrace natin ito noong 20th century. Ito ang panahon ng transition ng mga lokal na mapagkain na naging global na sa panahon natin ngayon. At ang mga kumpanyang ito ay gumawa ng mga produkto para mag-mass produce ng mga pagkain na ito upang i-distribute sa buong mundo. Isa sa mga pinaka-successful na produkto ng Big Food ay ang processed cheese. Ito ay sa pamamagitan ni James L. Kraft na pinatagal niya ang lifespan ng mga cheese na pwedeng ibenta sa iba't ibang dako ng mundo. Ito ay nagbigay daan sa mga iba pang mga produkto na katulad na lamang ng mga frozen foods, frozen dinner, at frozen processed snacks. Habang lumalaki ang industriya ng mga malalaking kumpanya ng mga big products nito, ay tumitindi rin ang impluwensya ng American diet sa lahat ng mga produkto ng pagkain. Wala na talaga tayong pupuntahan pa. In the future ay kakain na nga tayo ng mga damo. Parang ano na rin tayo, itong mga kalabaw at baka. Pero ang darating pang panahon, mga siglo na darating ay ganyan pa rin ang continuation ng mga pagkain. Mga dilata, processed foods, artificial foods, preservatives. Ganyan pa rin, kaya sa pagdating ng susunod na siglo, ang lifespan ng mga tao siguro ay nasa 30 years old na lang. Kasi tayo ngayon, ang lifespan natin, kasi kumakain na tayo ng mga ganyan, ng mga produkto, lahat ay artificial. Kaya bihira na lang ang makarating sa atin ng 60 years old. Hindi pa tayo darating ng 60, patay na tayo niyan. Ako, ang mga kaibigan ko, 50 plus patay na dahil sa mga sakit. Ang mga sakit na yan, lalo na yung mga cancer, ay bigay yan, dulot yan ng pagkain ng may mga preservatives. Lalo na yung sobrang paggamit ng oil, asukal. Ang asin ay nandyan na kasi yung asin.
Sa kapanahonan ni na Moses, ang asin ay ginagamit na preservative. Asin lamang yan, walang chemicals. Kaya sa palagay ko ang asin, kapag hindi naman kinakain ng sobra-sobra, ay hindi yan nakakasama sa katawan ng tao. Dahil ancient na ingredient or kasangkapan ang asin na hinahalo sa pagkain noon. Balik tayo kay sa iyong araw. Kaya naman, ang lifespan ngayon ng mga tao ay mahirap nang abutin ang 75 years old sapagkat 50 years old pa lang ay marami nang naatake. Ayan, Teenager pa lang ay nagkakaroon na ng high cholesterol, patay na. high blood sugar at high blood pressure. Ang mga big food products ay minamanipula nila ang mga tao sa pamagitan ng mga advertising agencies at sila ay nag-hire ng mga pinakamatatalino mga researchers at mga scientists. Ayan, dahil dito sa tinatawag na advertisement. Advertisement sa mga tabloids, sa mga magazine, ina-advertise ang masasarap na mga ice cream, masasarap na chocolate, masasarap na soft drinks, masasarap na pagkain, lahat masasarap. Ina-advertise at lalo pang pinapaganda ang presentation nito sa mga video na makikita natin sa YouTube, sa social media, sa Facebook, sa TV, sa cable TV, sa Netflix, kung saan-saan katulad ng ganyan. Advertisement ng Coca-Cola ay napakasarap tingnan. Kaya ang mga tao ay bumibili. Kaya ang mga ganyan ay nagtulong-tulong yan. Advertisement, mga kumpanya, mga modelo, mga endorser, lahat yan, ang pakay nila ay magkapera sila pero hindi nila alam, unti-unti nilang pinatay ang humanidad, ang sangkatauhan, at lumiliit, umiiksi ang lifespan ng bawat tao. At hindi yan ang gusto ng may lalang sa mundo. Is sa mga paaralan sa United States of America, naging mandatory na isama ang mga food products katulad na lamang ng hotdogs sa mga pagkain ng mga bata sa eskwelahan, na ito ang nagresulta para tumaas ang mga kaso ng childhood obesity at ito rin ang nagpababa ng mga populasyon sa maraming bansa sa buong mundo. Ayan, totoo yan. Yang soda or soft drinks, tinatawag yan na sperm killer. Yan ay nakapagbababa ng tinatawag na fertility. Ang fertility rate ay bumaba dahil sa pagkain. Pagkain ng mga ganyan, mga snack foods na gumagamit ng preservative, sobrang asukal, diyan ang hihina ang fertility ng tao. Lalo na ang sperm ng lalaki ay humihina sa mga matatamis, sobrang tamis, katulad ng ganyan. Mga cookies, chocolate, soft drinks, cakes, at kung ano-ano pang ginagamitan ng sobrang tamis na sangkap na asukal. Kaya yan, mga ka-art lover, ang unti-unting pumatay sa atin at hindi natin yan alam. At syempre, kailangan natin mag-ehersisyo at uminom na maraming tubig na at least 3 to 3.5 liters per day at magkaroon ng sapat na tulog araw-araw ng 6 to 8 hours. Ngunit higit sa lahat, nais natin na ialay ang ating katawan sa ating Panginoon bilang kanyang pagmamayari. Ika nga sa unang Korinto 6 verse 19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pagmamayari ang inyong katawan. Tama yan, dahil sa sabi ni Kristo, I love yourself, your body is the temple of God. Kaya mahalin ang ating katawan. Ang pagmahal sa katawan ay huwag kang kumain ng makasisira dito. Baka akala nyo na kapag kumakain kayo ng cake, ng ice cream, ay masaya ang ating katawan yan. Yan ay malaking pagkakamali. Bato-bato sa langit, tamaan o gumagalit, ako'y magpaalam na until our next video dito lamang sa The Art Lover Millennials. Paalam!